Maayong buntag, biliran. Og ania na sab kita sa atong programang Hinisgutay. Ang tulumanong maghimay-himay sa mga isyu batok sa umaabot nga piniliay. Og maghatod sa kamatuuran gikan sa mga eksperto dinhi sa atong probinsya sa biliran. Okay, so kinsa atong guest karong partner? Wala na ilain atong kauban karon sa usa ka ilado nga abogado dinhi sa biliran, dati nga two-time vice mayor sa lungsod sa Naval og karon usa ka private practitioners si Attorney Redentor Villardon. I-clarify lang nato nga two-time vice Iyong mayor lang magitugangan. kay siya. Oo, kay Last time. Last time nag-ingon kog 3 time. I stand corrected po tanan namong mamiminaw ay kay dapat kung may sayop ta dapat atong i-admit. Alright. So, Maayong maayong buntag. buntag. Maayong buntag, attorney. Ayong buntag usab Ayla, DJ og sa tanan nga namati ka nato karong buntag. Okay. At partner. So, nag-discuss ta sa atong unang episode po nga sa mas daghan pa nga pagpangawat sa pamilyang Marcos kay dili lang di ay si Ferdinand Marcos Sr., si Imelda Marcos sa DI og labi na si Bongbong Marcos sa iyahang 203 billion na estate tax. So, grabe no? Grabe ang Grabe. atong... Ako kayo na siyang partner nga amount, ha? Billion na siya. ko Billion. isulti kadali Ayla no. Sige po. Para lang yun mahulagway, ma-picture sa mga tao unsa nakadako ng 203 billion pesos nga wa bayarin ni Bongbong Marcos nga estate tax. Ang budget sa atong Department of Agriculture para karon tuiga 2022 is only 104 billion pesos. May kag budget sa Department of Agriculture na diha kuhaa ka ng mga hinabang sa atong mga mag-uuma. Of course, ang sweldo po sa taga Department of Agriculture kanang assistance nila, fertilizer, mga farm equipment. Ingon anak kadako ng 203 billion. Ang naa sa atong agriculture nga kaya nilang gastuhon sa tibuok tuig. Mao kining Department of Agriculture mao na yung department nga nanginano sa atong mga mag-uuma, mangingisda ug tanan nga naa sa agricultural sector. Kunaw na araguna ninyo kanang 203 billion ug iya pa nang gibayan unsa kadako ang tabang bisa pag-ibutang na lang nato sa Department of Agriculture madoble ang kanang nadawat nga mga hinabang sa atong mga mag-uuma, mangingisda ug uban pa nga nagtrabaho sa agricultural sector. Unta kung iya pa nang gibayaran. Kung naghuna-una pa siya unsa kadako og gamit kanang kwartaha alang sa atong nasod ug alang sa atong mga pobre nga katawhan. Kaya agriculture usa man na sa napasagdan nato nga department ug inyong tan-aw ng atong budget. Ang number 1 ang DepEd pero naamang good na sa constitution tungod kay daghan kayong sugduan ng mga maestra nya daghang mga school buildings kuan gyud na mandated by the constitution. Pero tanawa unsay number 2 DPWH naa gibuhos ang kwarta sa mga project sa kalsada sa mga tulay. Ambot nga no rason nga no nga kana magibutangan sa pinakadako na budget. Ang kanataong atong Department of Agriculture ug usa pa ka sektor nga mabutang natong napasagdan Department of Labor. Di ana sila sa ubos ang ilang mga budget. At isang gani ang atong Department of Health. Ang atong panlawas na nadugangan lang na ang ilang kwarta karon sa pandemic. Kay kabaw mo buwa pa pandemic, nagpareho-pareho ra na ilang budget sa atong health, sa atong agriculture o sa atong labor na mao untay dako kay tabang sa mga pobre nato nga mga igsoon. Grabe partner, no? As in, ang priority sa government, like, mubo ang pagkita sa kaninga mga sectors. So, napabayaan gyud ang agriculture, no? So, Asa actually, pa man? na ako'y ma-share, ani. Kay nahimo po ko nga project enumerator sa usa ka study nga AgriFoState 2030. So, Agriculture for Food Security 2030. Nag-interview ko og mga mag-uuma, farmers. Kani personal knowledge ni Oo, partner, ha? personal. Dili ni hearsay, dili ni Dili sa ni fake hearsay news. gyud kay gikuha ako gyud silang gi-interview giadto na ako gibalay-balay. So grabe ang ilang mga yango grabe ilang gastos daw po sa abono o pesticide. Nya barato lang daw kaayo ang palit sa ilang humay. 550 to 700 lang. Usahay gani mo 450 pa daw sa uban nga mga munisipalidad diri sa Biliran. So, naa sa usa ka plataporma sa atong frontrunner nga si Bongbong nga himuon daw niyang 20 pesos to 30 pesos lang daw ang bugas. So, unsaon man po ni? Posible po ba ni? Or mas dugang nga maglisod po ang mga mag-uuma, attorney? Naa po ba kay ikasulti ani? Wa man ko kadungog og unsaon ko ni Bongbong kana gyud unta ba mahatag
nindot man na siya paminaw, no? Tama. Pero ang usa ko nimong ilanan sa kining politiko o kandidato nga bulatikiro kanang pambulada lang, nindot kay na ang iyang mga front diha gipang istorya. Akong pamubaan ang presyo sa bugas, akong patasan ang sweldo. Ang importante manggod nga question ana, how? Unsaon man na niya? Para nako ang usa nga solusyon ana, kung gusto nimong mamubo ang presyo sa bugas, nga dili pud mag-antos ang atong farmers, padak-i lagi ng budget sa agriculture para masubsidize atong suportaran ang atong mga farmers. Ato ba silang gamon ba ang atong mga mag-uumaw, atong mangingisda? Kay kita baya ang Philippines bisag daghan natag mga kompanya, mga pabrika, basically agricultural country biya gyapon ta. Diya biya gyud sa countryside gyapon ang daghan nato. Tingali ingnon ana, pero ako kadungog kang BBM kang bumbong iyad ba nang gisulti nga ingnon niya ana unsaon. Unsaon? Ang ako unta nga ug musulti siya ingon ana pandani magyud nas tao kay ganahan magyud tag baratong bugas. Nya kay tuwa may farmers dito mo suffer. Iyang istoryahan nga nung dili sila mo suffer. Unsa nang klase nga programa? Kay og dili niya i-explain unsaon para na kung murag ko na pandani ra na nga istorya. Murag bulatik na lang nas tao para mo butar sa iya. So wala pa'y konkreto po nga plano para Wako ani kadungog, wako nga kadungog. dili po Ay, sorry partner sige, ha. nga dili magkalisod ang mga mga mag-uuma. So Mo na problema partner kung dili ka mo attend og mga debate, dili ka maugod. makahatag og di ka maka-provide og reason og kanang konkreto nga mga paagi. 'Di ba? Sa pila na ka beses nga gina-invite siya, 'di ba partner? Napag na siya podium nga prepare good para sa iya bisag wala siya. The problem is wala man siya, di siya mapakita, 'di ba attorney? So dili good ta kabalo. Luoy lang pud to ang uban nga mutuo dayon nga mahitabo na nga 20 pesos na per kilo ang bugas. So syempre kung kita nga consumer, malipay ta. Malipay ta, oy. Okay, pwede Kay na nato. grabe. Gamiton pang wifi ang pikas nga ang di ba ang atong budget. Partner na pakilain nga no, ika-recap sa ato ang mga nahisgutan last time. Ato pong nahisgutan ang about sa usa ka presidente nga frontrunner nga atong ginatawag nga si Leni Robredo about sa iyahang track record. So feel ko kailangan pa nato busisihon ang iyahang track record. So partner. Yes. So ang pangutan na karon sa ato ang guest kay Attorney Villordon is attorney, straight to the point nganong si VP Robredo man ang atong i-vote for president. Kini nga eleksyon karon no, dili lang ingon pag insulto sa uban nga mga kandidato, nabutang na lamang yun og duha na lang yun ang nag-fight ani. Two-way fight na lang ni between kang BBM o kang Leni Robredo. Sa ako nang gisgutan sa nangagi natong duha ka programa, daghan kayo ang mga kaso sa pamilyang Marcos nga dili lang kakaingon sa dinikanan ato nga si Bongbong. Katong akong gaistoryahan nga mga kaso sa graft and corruption, ill-gotten wealth, di na nimo makita ang Leni Robredo. Pinakasimpol nga rason, ang akong pagtanaw kang Leni Robredo base sa iyang kaagi pagka-congresswoman niya kay nakasubay-subay man gyud ko anak niya katong iyang bana si GC Robredo sa iyang pagka-vice president ang iyang lihok detong pandemic nga wa lang siya magmilingkod na siya katong vaccine express katong swab testing pa yun niya nangunay gud siya o Swab katong cabs. mga nurses nga iyang gipangitaan og dormitory kay dili man makauli kay ug muli madelikado naman pud ang ilang mga pamilya. Makita nimo nga innovative, creative siya nga leader. Kamao siya mulihok bisag tagaan nimo siya gamay nga budget. Dili siya corrupt, mulihok siya kugihan siya nga leader. Mo na akong pagtan-aw kay Leni Robredo. Unya simple ra bang yun siya. Dili maka tanawa ko na siya karon sa iyang nakakita ba kanyang mga luho ka ng mga dinato mga pandihok-lihok ka ng mga sapatos nga pareho to kang umilda 3,000 ka sapatos ka may nanadi ka kadungog sa iya gani kahinungdong yun ko congresswoman pa na siya dili pa na siya vice president wa pa na siya moingong mudagan sa vice president or president napicturan man na siya nga naghuwat og bus padung sa Bicol pauli siya nagtindog lang na siya daplin sa kalsada katuwa toy bahid politika kay di man tuting eleksyon nalay nakakita sa iya gipicturan siya nga sikuan man ni Congressman Leni Robredo nya nag-attend lang siya og bus ingon na sa iya ang dili siya kurap tarong siya nga tao creative innovative kugihan siya unya simple siya
Nya mama na atong gipangita nga maayo nga leader. Kay simple ka, dili ka mga bisyog dagan, dili ka mangurap. Pero dili ka simple og panghuna-una, simple og panginahanglan, simple og lifestyle na kay pagka gusto ka nga musaka gyud ka, nung makadaghan kag balay, daghan kag sakyanan, asam na nimo kuhaon di mo na makaya si mo sweldo, mangurap gyud ka. Mo na akong pagtan-aw sa kang Vice President Leni Robredo. Salamat, attorney. Kay ingon pa nga ni sa ilahang slogan, sa gobyernong tapat ang buhay lahat. Ayan. No, grabe ang iyang mga programa bitaw partner atong pandemic. Swab ka, i-konsulta. Oh, i-konsulta pa di. Oo. I-konsulta. Napay mga natabangan diri sa biliran. Oo, na naa. i-konsulta. Na ato murag sa ilahang rally na atoy usa ka Naka-attend. tawo nga nag-alsa og placard nga salamat Leni Robredo sa imuhang i-konsulta kay natabangan ko nimo. Naday ko idugang ba? Sige, Na- attorney. Para nako mao gyud ay pinakadako nga rason nga angayan natong butaran si Leni Robredo. Sa primerong higayon sa ako lang mahinumduman, tingali way labot kang president magsaysay. Karon pa ta kakitag kandidato nga wa magikan sa usa ka dako nga political family. Dili membro og political dynasty. Tanawar gud ang dagan sa atong mga presidente. Si Pinoy o si Cory, ang mga Aquino magyapon na, nya tapay ilang amahan senator, political dynasty magyapon na. Si Gloria Macapagal o si Diosdado Macapagal, father and daughter man na sila, President Pantos Diosdado, nya si Gloria po. Si FBR, si President Ramos, wa man tingali ma-presidente ito iyang amahan, pero dako gyapon tong ranggo sa gobyerno. Kwanto siya murag na secretary to sa Foreign Affairs, man tingali si Narciso Ramos. Si President Duterte, di po kakaingon nga small time na siya nga politician. Governor ang amahan anak ni President Duterte. Unya naapod siya, nagdugay po na siya mayor, nagbaylo-baylo na siya congressman o mayor. Nga, napoy makita po nimo ang kanang greed yapon ang kakog sa power. Kay iya man ganing gusto untang presidente iyang anak, si Sara. May gani, kay si Sara, wa madayon, kay ning sugot na laman nga Vice President ni Bongbong. Pero nevertheless, naghapon ang iyang anak, iya gyapon gipaapil. Si Bongbong, anak ni Marcos, nga former president, niya, ang iyang inahan, daghang po posisyon sa gobyerno, tapos iyang anak, murag dagan po dito sa Ilocos, si iya pong igsoon, si Amy Marcos, senator pa na karon, si Amy Marcos, si Leni Robredo, di ka kakita og membro sa iyang pamilya nga naa sa gobyerno. Therefore, unsa may akong hunahuna, unsa may akong conclusion makuha, kini mga tawana, dili ni hakog og poder. Wala ni magtan-aw sa posisyon sa gobyerno nga mabutang nato mo'y ilang makwartahan. Na kana magud magduda naman ka kana bang naa na tanan diha, iapil nimo imong anak, iapil nimo imong son, iapil nimo tanan. Sa ato palami gud ay nang posisyon sa sa gobyerno. Kay ngano magpundok mamugyod diha tanan, nganong di man mo marabaho, mangitag lain nga profesyon. Unsa kay nakita nila diha sa posisyon sa gobyerno nga silang tanan managan man gyud diha. Para nako way laing rason mao na ang atong ginahuna. Si Leni Robredo wa matintala na. Di ka kadungog og iyang kapamilya nga ningdagan dito sila. Siya paghawa ni GC Robredo, siya nagkongresoman, di ka kadungog nga nagmayor sila naga nga iya pong anak o iyang igsuon o iyang igunsa. O di ka kadungog ana siya. Para nako limpyo siya anabang atong una-una nga political dynasty kay mapunik man guna nimong dynasty, greed gyud gyapon, kakog gyud gyapon. Power corrupts. Ayun. So, attorney, maliban po sa political dynasty, no, kay murag daghan na gyud og political dynasty karon sa ato ang nasod. Kay murag normal na gyud na siya. Nga kung anak ka sa usa ka politician, dapat maging politician sad ka. Lain na sad ana, no, kay murag puro na lang sila. Kamo na lang perminti niya. Usa po ba ka rason ana kay para dili sila dakpan sa ilang pinangbuhat nga mga kanang katiwalian para maprotektahan na sila gyapon sa power, para maprotektahan ang ilahang mga sayop sa una. Usa po na kay og naa pa ka diha bisan pag dili ka presidente pero congressman ka, nya ang imong paghawa nimo, ang imong ibutang ang imong anak mangita bago nagsayop nimo, dili gyud na mangitag sayop nimo. Ang imong butang imong asawa mo ay gobernador, dili gyud na mogukod sa imo. Protektaran ang imong mga kinawat,
protektaran ang imong mga katiwalian, ipadayon pa gyud ang mga katiwalian sa imong anak ug sa imong mga igsoon ug sa imong pamilya, na mo na nawatay kahumanan sa atong kapobre. Cycle of poverty. Ang mga pobre magpadayong pobre, ang mga nasa taas pagpadayon sa taas kay ang nagsigig dugang dito sa ibaw ila ra pong pamilya, kita po dera po tas ubos, sige ra po tag dugang diri sa ubos. Usa sad no sa maayo nga kalidad ni Lenino kay siya ang naay highest COA rating. Yes. Oo. Office of the Kapag Vice President Oo. has the highest Commission on Audit rating for 3 years. Diba, Tony? 3 years. Oo, 3 3 years. So, and murag maula man siguro niya ang government agency ang ako nabatian so far nga gihatagan o giginani nga award sa Commission on Audit. And sa atong mga namati karon, unsay meaning pag nakakaingon ana nga award? Unsay meaning ana attorney kanang Ang highest kanang COA rating? kuha, mo audit na sila, tanaw nila giunsa nimo pag-disburse, giunsa nimo paggamit ang kwarta nga gihatag gi-allocate sa budget. Ang imong allocated budget giunsa nimo paggasto. Taas gani kag rating sa kuha, sa ato pa ang imong paggasto gisunod nimo sa unsay mga rules, mga regulations sa kuha. Why overpricing, why kato mga unnecessary expenditures na may nana kay namna ilam nang i-disallow og dili mga kinahanglanon, wa bay mga gasto nga wa masunod sa unsay eksakto. Taas gani kag rating sa kuha, maayo ka modala sa kwarta sa Ayun. gobyerno. Oo. Apil na ang graft and corruption. Why graft and corruption sa imong opisina? Oo. Kung taas kag rating o butang tog naa pero dili gamay ra gyud kayo ikumparar sa uban kay ikaw may pinakataas. Mao good. Mo na Kani karon nga- implication ana niya. Oo. Kana good karon nga nanatay I mean kita nga mga mobotan, kita nga mga Pilipino nagsige na taog kanang pangandoy nga magka presidente ta nga dili kurakot or bisag atong mga local leaders nga dili kurakot. Karong 2022 nga election gihatagan na taog higayon. Di anay usa ka tawo nga walay bahid sa korupsyon, di anay usa ka tawo nga may 3 years highest COA rating pero nganong dilian pa man good, di ba? So mo na ang ato mo na gikasakit pud no sa uban nga kanang mo nang gud nga ato ang right choice, di ba? Karon attorney, question Ako lang. la DJ pwede ko mo. Sige Oo. po attorney. Mo na imong kaibudngan sa mga tao. Nay maayo na tong mga kandidato unya ang maayo gyud unta nga kandidato gikan sa masa, gikan sa ubos o gikan sa middle class nga makasabot sa mga problema. Musaka na gani dili nato butaran. Nya nakadungog ko sa una nato nagsulti mura bag ang kita kuno mga tao, we love the underdog but we follow the powerful. Higugmaon na to, ganahan ta ng mga tao na ginaog-daog niya musaka, pero musugod na gani isang saka ng yung kaayo, niya ang iyang kontra, powerful, gamhanan kayong tao, ato yung tabutar sa gamhanan nga tao. Niya ang atong gamhanan, daghan ng klase, gamhanan sa kwarta, gamhanan kay daghang yuta, gamhanan kay gikontrolar ang atong trabaho. So ganahan no ta musa kita og atong isig ka tawo nga musaka gikan sa ubos, pero pagsaka banggaan na ganina siya sa mga powerful sa atong lugar, sa atong nasod, kanang mga gamhanan nga mga pamilya, pero ng mga Marcos, kanang mga kusga na yung mga pamilya sa atong politika, di nata. Adto nata dito sa kay we follow the powerful, we love the underdog. Yes, ganahan tas ila, ganahan ta maminaw sa ilang istorya, pero pag abot sa butar, di ta mo butar sa ilang. Ngadto tas Mao kusgan. siguro nga third world country lang gihapon. Kaya nana man atong Oh, mentality. iba ang mentality, no? Pero dapat ginatudloon tani sa mga elementary pa lang, no? Sa atong educational system. Kanang attorney, since we are here na since clear man na we are now exposing the good governance of the Vice President Robredo, daghan mga botante moingon nga nganong mo vote man sila kang Leni Robredo nga lutang man siya. Nya ikaduha, puppet man siya sa mga Aquino. Dilawan daw siya. In fact, even si Isko Moreno maingon nga pinklawan para lang ba pang heckle lang ba sa mga supporters ni VP Robredo? Ang ako magong nabantayan, DJ Ayla, sa pag-uso na ning social media o kining mga fake news, ganahan kay ta mo gamit og mga 1 syllable, 2 syllable nga words nga murag attractive, destructive, kanang powerful nga words nga dili supported by facts.
kana lang usa na kanang dilawan hangtod karon di ko kasabot unsay pasabot nila nang unsa man nang dilawan maot na nga tao buutan na nga tao kurap na tao di man na nila i-define mo lang sila dilawan na siya dilawan gani kita pud dilawan di ay bisag wa ta kasabot unsay pasabot niya dilawan Sakto. tanan ang tawhana unsa may iyang pasabot og dilawan iyang pasabot nga katong panahon ni Cory katong people power kay yellow man to ang kuan ato ang motif ang color ato dili man tumaot ang panahon ni Cory. Gitangtang bitaw si ang dictatorship ni Marcos. Nabalik bitaw ang atong mga democratic institutions. Gani og imong tanawon sa ako nang naisgutan sa una, daghang balaod na pasar sa panahon ni Cory nga pro-poor, pangmasa gyud. O sana ang katawa kong gingon ang Comprehensive Agrarian Reform Law, ang Local Government Code nga nakapahimo sa atong probinsya, ang Generics Act panahon na ni Cory, ang Senior Citizens Act nga mo'y naghatag og kanang 20% discount sa atong senior citizens. Dito ba na napasar panahon Marcos, panahon na ni Cory. Imong tan-awon ang presidente unsa puy usa nga imong barometro tan-awa unsa nga mga balaod na pasar sa iyang panahon. Gani ako kanang moingon na sila bitaw say nga may tos Marcos kay bright kunos Marcos di bright kunis Bongbong. Nagsubay yun ko sa mga balaod ba nga kanang maitawag lagi natong pro-poor kana bang dako kay natabang sa pobre. Usa na Senior Citizens Act. Kanang 20% discount di na nimo malalis dako nagtabang sa mga pobre nato. Kanang Generics Act nga makapili na tag barato nga medisina. Kanang panahon na ni Cory, kanang Free Education Act, kanang libre na ang tuition sa atong SUCs, mga state universities. Napasar ba din na panahon Marcos? Panahon man na ni Duterte, pero ang authors ana dito sa Senate, si Bam Aquino o si Senator Recto. Kanang Solo Parents Act, karon ra man na nang gawas na mga balaura. Wa man na manggawas sa panahon ni Marcos. Maayo to katong pagsugod nagbalik ni Cory nga ang successive na nga mga presidente ang gipasa sa Kongreso, kay nabalik naman to atong Kongreso. Sila gikan sa panahon ni Cory hangtod karon diha nang lusot ang mga balaod nga daghag tabang sa atong mga pobre, daghag tabang sa atong mga isig katao. Bisan gani kanang PhilHealth kanus dako bayag tabang gyapon ang PhilHealth ug mga ospital ta kanus amo day na nabaday na sa panahon Marcos mo na sa panahon ng Marcos ng PhilHealth. Nga ako yung ganahan ang kanang Senior Citizens Act kay daghang yung kayo nakapahimo sa ana wa na mapasar sa panahon Marcos, panahon na ni Cory. So walay problema anang dilawan partner, no? Walay problema sa color, basta kitaon ang mga programa nga napasar. Lagi Kay mo man ang makahatag po, di ba, og benepisyo sa mga pobre, mga mag-uuma, nga labing kinahanglan kay nagkalisod ba yun ang tanan po. Ang ako lang hangyo kanang mogamit gani mo words para ba kanang kuan constructive kanang mabungahon po ni atong istorya. Mogamit kay mo dilawan, isumpay po na ninyo dilawan kay unsa man. May maglutang, lutang kay unsa man. Unsa man inyong pasabot, diretso lang mo inyong lutang nya. Karang uban po di ta anak kay lutang. Wa pud tropong wa kasabot unsay lutang, wa kasabot unsay dilawan, wa kasabot unsay pinklawan, halabutar lang. Dili lang mo butar kay ning sunod la siya dahil siyang nabasa sa Facebook nga dilawan, lutang. Unsa man lutang ako gayo ako sabot ng lutang. Akong pasabot ng lutang kanang gaan kay kusog mo lutaw diha sa dagat. Hungaw. Oo. So, sa ato pong maobserbaran po, naakaroy ginatawag nga grabe nga volunteerism po nga mga movement po sa mga youth, sa mga lawyers or sa iba-iba nga iba-iba nga sektor po na mga house to house campaign, pagpakaon, mo ganing ginatawag nga Lenny Lugaw, di ba po dati. So karon la po ba na nga naay mga ingani nga naay mga volunteers, naay mga mugasto gyud para mo attend og mga rallies like katong bag-o katong si Boom nga naay 150 ka tawo. Unsa po inyong masulti about ana attorney? Sa akong na eksperyensyahan, ikaduha ni siya. Ang primero yun nga naa po na kanang volunteerism nga ang mga tao nagyuning lihok katong panahon ni Cory. Nga katong padung na sa EDSA revolution sa people power. Kay kato election man to between Cory o kang Marcos, no. Unya mao na ang mga youth, ang mga professionals na dito tanan mga farmers to na dito kang Cory. Karon kay nagpika padung naman nga murabag ang eleksyon dayaon ni Marcos. Diha na to
na ang peak yun niya atong volunteerism nila katong mga volunteer movements ang peak ato ang dito ang nagyusto mo niya ang summit ato kato ng people power dito na siya ning culminate na gyud siya dito na napundok tanan pero kada kahapit tanan ato volunteers to mga madre mga batanon professionals mag-uuma drivers di naman gyud sila gusto nga libungan pa si Cory sa eleksyon ya ikaduha ni karon kang lini ikaduha ni mo nga nakita nga naa diha na tabo og kang lini nindot kay tanawon kay kanabang gikan sa ilang kaugalingong kabubuton dili ba ingon anang mo attend kag rally kay gihakot ka sa inyong leader gihakot ka sa inyong kapitan or mo attend ka kay gisaaran ka nga tagaan kag kwarta gi-attend ka kay paisnakon ka gani ang akong nakita sa mga muadto sa mga rally ni Lini sila pay mo gasto gani kay manghatag pa sila og paisnak sa uban tagsaon ra na may tabo imo gyud makita nga naa na gyud ang sa ilawom sa mga tao na gyud ang desire for good governance, desire for a better leader. Nangita gyud tag maayo. Mo to akong giingon kaganina nga ayaw la lagi tag give up. Padayon ta paglaom makakita ra lagi tag tarong tarong nga mga leader sa atong nasod. Kana attorney, balik ta sa track record ni VP Robredo sa mga niagi nga mga tuig unsa atong nakita kang Vice President sa panahon sa ganina nastoryahan man nato na panahon sa pandemya katong mga dilubyo bitaw mga bagyo mas mabaylain sa may mga natabang baha may natabang ba di ba may natabang ba si Vice President partner may ada actually siya po ang pinakapaspas nga makahatag og mga relief goods. Actually kung magkita mo sa Twitter, kung naapo mo yung mga Twitter, pag naay bagyo daghan ang mutag sa account ni VP Leni mga og tabang kay usually man ang pangulo wala man siya lihok. So moto nga puro ipangtag si VP Leni tapos naapo siya team nga mo reply ani nila og maghatag dayon og mga relief goods. Tapos giawhag sad niya ang mga tao nga maghatag sa og tabang kung naa sila'y mahatag. So grabe kaayo ang volunteerism, ang tabang, ang paglaom nga atong nakita ani kay VP Leni. Katong sa Taal, no? Oo, grabe. Pagbuto sa Taal, katong Bagyong Rolly, Ulysses, Maring, daghan actually. So naa siya sa tanan and the most difficult of times Naa ay siya. Leni Robredo. Naa siya. So siguro akong last na pangutana partner kay hapit na atong oras. Oo, actually. Hapit na atong oras. Attorney, usa sa mga ginasulti sa dila kay elitista daw ni si VP Leni kay gikan man daw ni siya sa kanang nag-eskwela man ni siya maayong nga eskwelahan kanang UP Diliman. UP Diliman kanang naaman daw ni sila kwarta tas usually ang mga supporter kay kanang naasay taas nga kahibaro daw mga intelligent lang daw ang relate di ani unsay inyong masultian na attorney issue sa pagiging elitista Usa og ang imong gipasabot og elitista kay maayo iyang kabutan sa kinabuhi hay may dato nila ni Bongbong og imo na nang elitista si Lini nga middle class ra na siya sa akong pagtanaw middle class ra na sila di gyud po ko mo kaingon nga pobre gyud na sila pero di po ko kaingon milyonaryo na iyang pamilya hay may mas dato nila ni Bongbong Marcos nga bilyonaryo naman gyud to kapag tanawa ko nang nakuha sa gobyerno sa iyang mga parents sa ill-gotten wealth maabot naman nag billions of pesos ang iyang nakuha ug ang imong basihan kwarta, mas elitista si Bongbong. Di ka na sa middle class, di mo na elitista siya. Ikaduha, tungod lang kaning eskwela o mayong eskwelahan, elitista na din ng tao. Wala na din na siya kasing-kasing para sa mga pobre. Tanawa ko na si Lini sa iyang mga rally kay numdum ko na yung mga farmers ning saka sa stage ning proclaim kang Kiko. Elitista din na. Kanang sumilaw farmers nga nagbaktas gikan sa dintong lugar padung ato sa iyang lugar bato sa Naga. Kanang sumilaw farmers mo na simbolo sa mga pagdaog-daog sa atong mga mag-uuma. Mao gyud na sila ning barog sa mga katungod sa atong mag-uuma. Hay man sila mo suporta na kan Lini. Nga elitista di ay ana diha. Si kanang na taga-labor nga membro sa iyang Senate si TD Bagilat. Labor sector man na siya. Kana si Nery Colmenares. Gikan man na sila nga rin sa mga cost-oriented groups. Elitista din na silang mga tao na. Ug mayong kag elitista kay kadaghanan po nag-support mga professionals
dili man na pinugos po nili ni mo gipili choice siya sa mga professionals pero dili na pasabot nga kita nga diya sa ubos, ang mga tao nga diya sa ubos, dili professionals, dili na lang yung kamubutar kay ang mga professionals na diha. Anong day kontra day ng professionals o dili professionals. Mali. Kung dili mo ganang professionals, day na lang ta pangatog doktor, professional man ang doktor. Oo, Kung wala. natay kaso ay na magduwa Ay, ka nagduwa abogado. abogado. Di At- man, ang professionals o dili professionals may magrelasyon. May man. Dihimo man na nilang maot diha karon sa eleksyon. Oo. Mura ba gingon Pandaot. nila nga ang mga professionals, ang mga dato, mga artista na akan lini, therefore elitista si lini. Kung to ang mga artista kinsa may kusog mo suporta sa mga artista kusog mo syagit. Ang ato mang masa. Sa ato pa magkasabot ng artista ug ang masa. Ang professionals ug ang masa magkasabot dili na sila kontra nga mga sectors, dili na kontra nga classes sa atong society. Magkasabot na sila, dili elitista na sila nga mga tao. Makipobre kay na mutabang man ganina. Okay. Attorney, wala good tayo oras, no? Last few seconds na lang, atong take-home message sa mga namati karon sa atong programa. Para nako no kanang hangyo lang nako ninyo wa pagyud mo kabuo sa inyong nauna. Padayon lang mong paminaw sa amo programa. Daghan pa mo mapdungog dinhi, daghan pa mo may bawaan. O nakadesisyon na mo nga mobutar gyud mong Lini Robredo, pwede ra dili na lang mo maminaw sa amo. Musagot rami. Sige, dahil salamat. Dagang salamat, Attorney Villardon. Kini inyong host aning programa, DJ Delphine. Og Ayla Falconet, hangtod sa sunod nga higayon, padayon tang mag Hinisgutay. hinisgutay.